Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1381 hanggang Kabanata 1390. Kabanata 1381. Muling nag-ugong ang malakas na tinig sa kalangitan. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga nakakagulat na mga mata ay natigilan sandali. Ang mga salita ng binata sa entablado ng buhay at kamatayan ay hamon sa lahat ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod. Hamon sa lahat ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod, ano kaya ang balak ng lalaking ito? Lahat ng mga mata ay nakatitig kay Yehan sa entablado ng buhay at kamatayan na may pagkagulat. Hoy, ang yabang naman ng lalaking ito, gusto ko yan. Nakangising sabi ni Xiao Yuangang, ang buong katawan niya ay puno ng diwa ng pakikipaglaban, kung ang lakas ni Yehan ay nasa kaharian ng langit at tao sa sandaling ito, umakyat na sana siya para makipaglaban dito. Ang magagandang mata ni Ziya Hanyo ay bahagyang nakatuon, nakatingin sa walang kapantay at makapangyarihang binata sa entablado ng buhay at kamatayan, mamulong siya, ang lakas naman ng lalaking ito. Pero, mayroong magmamatapang na lumaban. Sa entablado ng buhay at kamatayan, ang titig ni Yehan ay parang matalas na espada, nagyayelo ang lamig, ang kanyang titig ay bumagsak na sa grupo ng mga binatang Panginoon ni Feng Wuyong mula sa labas ng lungsod, at ang napaka-agresibong tinig ay muling umalangaw-ngaw, Feng Wuyong, umakyat ka para mamatay. Pagkasabi pa lang ng mga salitang ito, ang paligid ay nag-uga, at si Feng Wuyong ay agad na naging sentro ng mga titig sa plaza. Sa ilalim ng mga titig na ito, ang ekspresyon ni Feng Wuyong ay naging lubhang pangit. Ang pag-akyat niya para mamatay ay isang hayagang kahihiyan sa kanya. Sino ka ba? Akala mo ba matatakot kita, Feng Wuyong? Hindi ka magtatagumpay. Sa ilalim ng entablado ng buhay at kamatayan, malamig na umungol si Feng Wuyong at ang kanyang matabang katawan ay agad na bumagsak sa entablado ng buhay at kamatayan na parang isang kanyan. Sa tapat ni Yehan, isang masamang aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang sandata ni Feng Wuyong ay isang martilyong bakal na lubhang mabigat at makapangyarihan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na kaya nitong sirain ang entabladong ito ng buhay at kamatayan. Handa nang lumaban si Feng Wuyong. Nang makita ito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya at kay Yehan, at ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asam. Kanina pa, ang binatang nagtipon sa tuktok ay pinatay si Gu Huazang gamit ang isang malakas na poster. Hahamunin si Feng Wuyong, ano kaya ang magiging wakas? At least, mukhang lalaki ka pa rin. Ang walang pakialam na mga mata ni Yehan ay bumagsak sa katawan ni Feng Wuyong, at ang longevity sword sa kanyang kamay ay dahan-daang itinaas, nakaturo sa langit, ang paraan upang matakot ang mga binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod, minsan at para sa lahat, ay ang talunin silang lahat sa lupa. Pagkatapos, hayaan ang pangalan ni Yehan na magulo ang buong labas ng lungsod. Pinatay mo si Gu Huazang, akala mo ba'y hindi ka matatalo sa labas ng lungsod, ha? Mayabang na lalaki, papatayin kita ngayon. Sigaw ni Feng Wuyong, at agad, ang kanyang nakakatakot na martilyo ay lumipad ng mataas na parang isang bagay na umuugong sa langit, at bumagsak patungo sa pwesto ni Yehan. Ang kapangyarihan ng martilyong iyon ay nagpaputok sa kawalan, at bumagsak patungo kay Yehan na may nakakatusok na poster. Gayunpaman, sa harap ng nakakatakot na pag-atake ni Feng Wuyong, ang ekspresyon ni Yehan ay nanatiling hindi nagbabago. Ang gintong liwanag sa longevity sword na nakaturo sa langit ay kumikinang ng maliwanag, at bigla itong bumagsak. Sa sandaling mamulaklak ang gintong liwanag, isang nakakatakot na puwersa ng pagkukulong ang kumalat sa paligid ni Yehan. Ang nakapaligid na lugar ay kumalat na nagpapabagal sa martilyong bakal ni Feng Wuyong na sumasabog patungo kay Yehan na parang nakikita ng mata. Hayop! Sumigaw si Feng Wuyong, may isang madilim na tingin sa kanyang mukha. Matapos makita ang nangyari kay Gu Huazang, natural na hindi niya inakala ang kakaibang kakayahan ni Yehan, kaya naman nagmadali siyang umatras. Harangan ng mabangis at walang hangganang espada ni Yehan. Feng Wuyong, nang makapasok ako sa imperial na lungsod, sumigaw ka para patayin ako, ngunit sa iyong kakayahan, karapat-dapat ka bang pumatay sa akin? Malamig at makapangyarihan ang ekspresyon ni Yehan, ang gintong liwanag ng espada na sumasabog patungo kay Feng Wuyong ay biglang bumilis,
at bumagsak ng mabangis sa space-shaking hammer ni Feng Wuyong sa isang lubhang mabaliw at mabangis na bilis. Ang gintong liwanag ng espada ay bumagsak ng mabangis sa isang mabaliw at mabangis na bilis, at ang target nito ay direktang nakatutok sa space-shaking hammer ni Feng Wuyong. Sa isang iglap, ang gintong liwanag ng espada ni Ye Han ay bumagsak sa lupa. Nang matamaan ni Feng Wuyong ang martilyo, mayroong isang kakilakilabot na pagsabog. Sa entablado ng buhay at kamatayan, naramdaman ni Feng Wuyong na parang siya ay tinamaan ng malakas. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik sa entablado ng buhay at kamatayan. Lumipad ito palabas. Natatalo si Feng Wuyong gamit ang isang galaw. Nang makita ang eksena na ito, isang pagkagulat ang lumitaw sa mga nakakagulat na mga mata. Kaya bang matalo si Feng Wuyong? O ang binata sa entablado ng buhay at kamatayan ay masyadong malakas? Nang makita si Feng Wuyong na nakahiga sa lupa at dumudurugo, ang mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod ay mukhang seryoso. Matapos patayin si Guo Huazang, ang binata sa entablado ng buhay at kamatayan ay muling natalo si Feng Wuyong gamit ang isa pang galaw. Mahirap hanapin sa mga nakababatang henerasyon ng mga Panginoon, ang ganitong mga binatang Panginoon ay umiiral lamang sa loob ng lungsod. Sa sandaling ito, ang napakalakas na lakas ni Ye Han ay tumago sa mga puso ng lahat ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod. Gayunpaman, ang pag-iisip na ang binata na nagtipon lamang sa tuktok ay mayroong ganoong sobrang lakas ng pakikipaglaban ay nagpaparamdam sa lahat ng medyo hindi totoo. Hindi labis na sabihin na ang ganitong uri ng tao ay isang demonyo. Siyempre, bagaman mahina ang kaharian ni Ye Han, mayroon lamang maliit na distansya sa pagitan niya at ng kaharian ng langit at tao. Bukod dito, kapag ginamit ang kanyang iba't ibang kakayahan, ang lakas ni Ye Han sa pakikipaglaban ay hindi kukulangan sa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit at tao. Ang mga binatang Panginoon ng kaharian ay doble ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, ang kakaibang Taisho 100 steps, at ang matalas at walang kapantay na kapangyarihan ng ginto, kasama ang nakakatakot na kakayahang ihinto ang oras. Si Ye Han ay maaaring makipagkompetensya sa mga nasa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit. Master Fight. Gayunpaman, iyon lang iyon. Ang limitasyon ni Ye Han ay ang harmony ang kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit at tao. Kung mayroong isang Panginoon sa huling yugto ng kaharian ng langit at tao tulad ni Li Chenfeng, kung gayon si Ye Han ay tiyak na matatalo. Sa entablado ng buhay at kamatayan, ang mga mata ni Ye Han ay nagninangas na parang apoy, at ang kanyang diwa ng pakikipaglaban ay tumataas. Dahil hinahamon niya ang lahat ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod, isa lang ang pinatay niya at natalo ang isa pa, kaya hindi pa tapos. May iba pa bang nangangahas na lumaban? Isang makapangyarihang tinig ang lumabas mula sa entablado ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, ang mga mata ng mga taong nagulat ay muling gumalaw, at muling tumitig sa binata sa entablado ng buhay at kamatayan na puno ng diwa ng pakikipaglaban. Sinabing sa ilalim ng entablado ng buhay at kamatayan, maraming kabataan ang tumitig kay Ye Han na may malamig at matatalas na mga mata, parang mga kutsilyo at espada. Pinatay ng taong ito si Guo Huazang at natalo si Feng Wuyong, ngunit hindi niya alam kung paano titigil. Kabanata 1382. Xu Chanzhao, umakyat ka at lumaban. Sa entablado ng buhay at kamatayan, diretsyong tinitigan ni Ye Han si Xu Chanzhao, at sumigaw, ang mabangis na intensyon sa pakikipaglaban ay walang hanggan. Ang taong ito ay bumaril sa kanya sa harap ng palasyo sa ilalim ng lupa ng Yinyang, hindi malilimutan ni Ye Han. Nang marinig ito, nanigas ang ekspresyon ni Xu Chanzhao, at ang kanyang mukha ay agad na naging pangit. Bago iyon, si Guo Huazang ay pinatay, at pagkatapos, si Feng Wuyong ay natalo. Sa sandaling ito, kung hindi pa niya nakikita kung gaano kalakas si Ye Han, kung gayon siya ay bulag sa kanyang lakas, paano siya magiging kalaban ni Ye Han? Sa hamon ni Ye Han, tahimik si Xu Chanzhao, ang kanyang mga hakbang ay puno ng tingga, at hindi siya ng ahas na humakbang. Nang makita ito, maraming mga binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod ay binigyan si Xu Chanzhao ng isang malamig na tingin. Hehe, mukhang hindi na nangangahas lumaban si Xu Chanzhao. Pagtawa sa loob ng lahat, ngunit normal lang na hindi nang ahas lumaban si Xu Chanzhao. Sa oras na ito, tinitigan ni Batuo Liuyon si Xu Chanzhao at malamig na umungol, duwag. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng pangit na titig ni Xu Chanzhao, si Batuo Liuyon ay naglakad ng mabilis, sumugod, at bumagsak sa entablado ng buhay at kamatayan. Nagkatinginan ng dalawa ng walang imak. Sino man ang kalaban, ang gusto ni Ye Han ay ang mga binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod ay walang karapatang maging mayabang sa harap niya.
Sa isang iglap, hinugot ni Batuo Liuyon ang kanyang espada, at ang kanyang espada ay parang kidlat na mabilis, ang mabilis na liwanag ng espada ay halos umabot kay Yehan sa isang kisap mata. Talunin. Kasama ang simpleng salitang ito, hinugot ni Yehan ang kanyang espada na kasing bilis ng kulog, umuungal gamit ang kapangyarihan ng ginto, at ang oras ay tumigil, tinatakpan ang paligid. Dito, ito ay naging teritoryo ni Yehan. Kaya niyang kontrolin ang oras, at maging ang bilis ng pag-atake ng kalaban, sa larangang ito, siya ang ganap na Panginoon. Sa isang iglap, ang nakakatakot na tunog ng mga pagbangga ay nagpaalog sa langit, at si Batuo Liuyon ay hindi nakaligtas sa kapalaran ng pagkatalo. Sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake ni Yehan, ang katawan ni Batuo Liuyon ay lumipad pababa na parang saranggola na may naputol na tali. Sa entablado ng buhay at kamatayan, may dugo sa gilid ng kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay kasing puti ng nyebe. Natalo rin si Batuo Liuyon. Sa paligid, ang mga nagulat na mga mata ay halos manhid na. Ang tatlong binatang Panginoon sa labas ng lungsod ay may isang patay at dalawang natalo. Hanggang ngayon, walang nakakatalo sa binata sa entablado ng buhay at kamatayan. Sino pa ang nangangahas lumaban? Sa entablado ng buhay at kamatayan, tinignan ni Yehan ang paligid at muling hinamon ang lahat ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod. Nang marinig ito, ang mga binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod ay may malamig na mga mata, at ang kanilang mga hakbang ay bahagyang gumalaw. Ang yabang mo? Ako? Si Quiao mula sa pamilya Qui, lalaban sa iyo. Bigla, isang batang figure ang lumipad patungo sa entablado ng buhay at kamatayan, at may isang gamulong na espada, parang kulog, ito ay sumugod patungo kay Yehan, ngunit nang marahas na patayin ni Quiao si Yehan gamit ang kanyang espada ay bumalik bago pa man mahawakan ang 2 metrong sakop sa paligid ni Yehan, lumipad siya pababa sa entablado ng buhay at kamatayan, umatras ng mas mabilis, at natalo ng mas mabilis. Kasunod ng pagkatalo ni Quiao, ang mga binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod ay isa-isang ipinadala at hinamon. Kung tumanggi silang lumaban, hindi ba sila pagtatawanan ng mga tao, ang mga binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod? Lalabanan kita. Ito lang iyon, habang ang mga figurang iyon ay sumugod sa entablado ng buhay at kamatayan, walang pagbubukod, ang mga taong ito ay lahat ay natalo sa espada ni Yehan, at walang dagdag na galaw, at natalo sila gamit ang isang galaw, at ang labanan ay mabilis. Nang makita ang mga binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod na panapanahong tinatangay pababa mula sa entablado ng buhay at kamatayan, ang mga mata ng mga nakakita sa eksena na ito ay halos manhid na. Sa labas ng lungsod ngayon, natatakot ako na walang makakatalo sa binata sa entablado ng buhay at kamatayan. Ang lalaking ito, mukhang gagawa siya ng isang bagay laban sa langit sa labas ng lungsod na ito. Bahagyang nanginginig ang mga puso ng lahat. Halos lahat ng 18 binatang Panginoon sa labas ng lungsod ay dumating sa entablado, syempre, maliban kay Shu na hindi nang ahas lumaban. Maliban kay Chanzhou, gayunpaman, wala sa mga hamon na ito ang nanalo. Sa ilalim ng mga titig na ito, mabilis na lumipas ang kalahating oras, at nang ang huling binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod ay tinangay pababa sa entablado ng buhay at kamatayan, walang mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod na lumaban. Ang 8 binatang Panginoon ay lahat ay natalo ng binata sa entablado ng buhay at kamatayan. Isang tao na may isang espada ang natalo ang lahat ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod, at ang malakas na lakas ng pakikipaglaban ng kalaban ay sapat na upang ilipat ang buong imperial na lungsod. Sa entablado ng buhay at kamatayan, maikli ang paghinga ni Yehan, mapatla ang kanyang mukha, at siya ay natalo ng mga batang eksperto mula sa labas ng lungsod. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang lakas ay malapit ng maubos, ngunit hindi pa siya maaaring mahulog, at ang kanyang matangkad at tuwid na katawan ay nagdrag ng kanyang mabibigat na hakbang na humakbang pasulong, ang malamig na mga mata ni Yehan ay tumitig sa mga tao mula sa lahat ng direksyon sa ilalim ng entablado ng buhay at kamatayan. Sa ilalim nito, ang mga binatang Panginoon mula sa iba't ibang pamilya ay nasugatan isa-isa, malamig na nakatingin kay Yehan sa entablado ng buhay at kamatayan. Ang taong ito ay talagang natalo ang lahat ng kilalang mga binatang Panginoon sa kanilang labas ng lungsod. Ang ganitong uri ng nakakatakot na lakas ay talagang hindi matatalo sa labas ng lungsod. Sino pa ang maaaring umakyat sa entablado upang harapin ang binata na iyon? Sino pa ang nangangahas lumaban? Sa entablado ng buhay at kamatayan, tinignan ni Yehan pababa gamit ang matatalas na mga mata, at nagpatuloy sa pakikipaglaban-laban sa 16 o 17 mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod.
Bagaman ang pagkapagod sa katawan ni Yehan ay umabot na sa isang napakaseryosong antas sa sandaling ito, hindi pa rin siya maaaring mahulog. Ngayon, nais niyang lumikha ng isang hindi matatalong imahe sa labas ng lungsod na ito, upang ang mga mataas na ranggong binatang Panginoon sa labas ng lungsod ay hindi na makapag-angat ng kanilang mga ulo ng may pagmamalaki sa harap niya at tingnan siya pababa. Kaya ano kung nagtitipon sa tuktok? Kaya pa rin niyang tapakan ang lahat ng mga binatang Panginoon mula sa labas ng lungsod sa ilalim ng kanyang mga paa. Kabanata 1383. Sa ibaba ng entablado ng buhay at kamatayan, nahaharap sa binata na sumisigaw ng labanan, wala sa paligid ang nang-ahas na lumaban, ang 18 binatang Panginoon sa labas ng lungsod ay isa-isang natalo ng binata, sino ang maglalakas loob na lumaban sa binata ngayon? Isang tao, isang espada, natalo ang nangungunang grupo ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod. Ang taong ito ay isang halimaw. Natatakot ako na bukod kay Wuya, isa pang nangungunang henyo ang lilito sa imperial na lungsod na ito. Sabi ni Zia Hanyo, may isang tunog ng paghanga, isang pares ng magagandang mata ang nahulog kay Yehan. Nang una niyang makilala si Chu Wangho, hindi rin niya pinansin si Yehan, na iniisip na kung si Yehan at Go Huazang ay naglaban, tiyak na mamamatay sila sa entablado ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, ang pangwakas na resulta ay hindi lamang nagulat kay Zia Hanyo, kundi pati na rin ang buong labas ng lungsod. Mula sa araw na ito, ang salitang Yehan ay magiging ganap na sikat sa imperial na lungsod na ito. Munting hayop, kung papatayin mo ang aking anak na si Huazang, papatayin kita. Bigla, nang walang sinumang lumaban sa plasang ito, mayroong isang nakakatakot na sigaw ng pagsigaw mula sa itaas ng kawalan, at sa isang iglap, isang nakakatakot na pamimilit ay binalot din ang buong plasa. Nang marinig ito, lahat ng mga mata ay itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa langit. Sa kalangitan na hindi kalayuan, isang lalaking may edad na may galit na ekspresyon ang dumating na may mga tao. Sa kanilang pagdating, ang nakakatakot na banta na presyon ay binalot ang buong plaza, na nagpapamala sa lahat ng isang alon ng kataas-taasang presyon na bumababa. Si Gu Zenshin iyon. Nang makita ang lalaking may edad na may galit na ekspresyon, ang mga ekspresyon ng mga tao sa plaza ay nagulat. Si Gu Zenshin, ito ang kasalukuyang patriarka ng pamilya Go, isang master sa tuktok ng estado ng pagkakaisa. Tungkol naman sa grupo ng mga tao sa likuran niya, sila rin ay mga miyembro ng pamilya Go. Namatay si Gu Huazang sa entablado ng buhay at kamatayan. Bagaman hindi pa ito matagal, nakuha na ng lahat sa pamilya Go ang balita. Sa sandaling malaman nila na si Go Huazang ay namatay sa labanan, ang buong pamilya Go ay nagalit at sumugod sa entablado ng buhay at kamatayan na parang isang bugzo ng hangin. Ang mga taong orihinal na nasa pamilya Go ay gustong pumunta at gamitin ang lakas ni Go Huazang upang pumatay ng isang taong nagtipon sa tuktok. Para sa isang nag-aayuno, kasing simple lang ito ng pagtapak sa isang langgam hanggang sa mamatay, ngunit sa huli, si Go Huazang ay talagang pinatay ng kabilang partido, at naging isang malamig na bangkay na nakahiga sa entablado ng buhay at kamatayan. Sa isang iglap, ang lalaking may edad ay bumagsak sa plaza, na may isang pares ng malamig na mga mata na puno ng isang nakakatakot na aura ng pagpatay. Sa likuran niya, ang mga master ng pamilya Go ay malamig ding tumitig kay Yehan. Naglakad-lakad si Gu Zenshin, at si Yehan ay nakakulong na ng gumugulong na intensyon sa pagpatay. Ang intensyon sa pagpatay na iyon ay nagparamdam kay Yehan na parang nahulog siya sa isang yungib ng yelo, na parang sa mundong ito, wala siyang matatakasan. Nang makita ito, si Yehan ay mukhang malamig, at sinabi, "Bakit? Ang pinagkasundo ang labanan ng buhay at kamatayan, isang labanan ang nagpapasya sa buhay at kamatayan, ang buhay at kamatayan ay mayabang, kahit na mamatay ka, hindi mo masisisi ang iba, sinusubukan mo bang sirain ang mga alituntunin at magayos ng mga account mamaya? Hayop, pinatay mo muna ang aking anak na si Moyang, at pagkatapos ay pinatay mo ang aking anak na si Huazang. Kahit na sirain mo ang alituntuning ito ngayon, hahayaan kitang mailibing kasama nila." Malamig ang ekspresyon ni Gu Zenshin, at ang malamig na intensyon sa pagpatay na parang yelong 10,000 taon ay nagparamdam sa mga tao na lubhang natatakot, at habang naglalakad siya patungo kay Yehan sa entablado ng buhay at kamatayan, ang nakakatakot na pamimilit ay ganap na nakakulong sa paligid. "Hoy, nandito na ang matandang lalaki mula sa pamilya Go." Sabi ni Xiao Yuan gang na may ngisi sa kanyang mga labi, mukhang ang mga miyembro ng pamilya Go ay gusto talagang bawiin ang kanilang mga sinabi, at may mga tao mula sa pamilya Go sa harap nila na nakikialam sa labanan ng buhay at kamatayan, na sinira na ang mga alituntunin, at ngayon na si Gu Huazang ay namatay sa isang labanan ng buhay at kamatayan, ang matandang kasamahan na ito ay walang hiyang lumabas para maghayganti.
Emph, wala akong pakialam kung ang mga tao ng aking henerasyon ay nakikialam, ngunit si Gu Zenshan ay lumampas na sa linya, kaya kailangan kong alagaan ito. Malamig na umungol si Leng Xingmo, sumugod mula sa matayog na gusali, at ang malamig na figurang iyon ay bumagsak sa plaza sa likuran ni Gu Zin, mga alon ng nakakatakot na enerhiya ng espada ay pinakawalan, na parang isang bug zone ng hangin na umuungal sa langit at lupa. Gu Zenshan, ang mga miyembro ng iyong pamilya Gu ay talagang walang hiya. Ang walang pakialam na tinig ay nagmula sa bibig ni Leng Xingmo, na nagdulot kay Gu Zenshan na biglang ibaling ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya na may madilim na ekspresyon. Narinig ko na si Leng Xingmo ay may malapit na kaugnayan sa taong ito, mukhang tatayo siya para sa kanya. Ang paglitaw ni Leng Xingmo ay nagdulot sa mga tao sa paligid niya na magkaroon ng ganitong pag-iisip. Leng Xingmo, ang aking pamilya Go ay binigyan ka na ng mukha, ipinapayo ko sa iyo na huwag maging ignorante sa papuri, ang taong ito, ako, Gu Zenshan, ay tiyak na papatayin ko siya ngayon. Malamig na tinitigan ni Gu Zenshan si Leng Xingmo. Namatay na rin si Huazang, ano pa ang tsansa ng kanyang pamilya Go sa digmaan ng 10 dinastiya, ngayon si Gu Zenshan ay parang isang galit na hayop, hindi na siya natatakot sa anumang bagay. Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Leng Xingmo, Gu Zenshan, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Matigas na sinabi ni Gu Zenshan, kaya ano? Kung ang iyong malamig na mga mata ng bituin ay makikialam ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos sa iyo. Gu Zenshan, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng 2 beses bago ka kumilos, dahil natatakot ako na ang iyong pamilya Go ay hindi kayang bayaran ang presyo kung hahawakan mo siya. Malamig ang ekspresyon na sinabi ni Leng Xingmo. Talaga, ngayon ako, Gu Zenshan, gusto kong makita kung anong presyo ang babayaran ng aking pamilya Gu sa pagpatay sa isang langgam na nagtipon sa tuktok ng bundok. Nang makita si Yehan na binalot ang mundo gamit ang mabaliw na intensyon sa pagpatay, ang kapangyarihan na pag-aari ng tuktok ng kaharian ng pagkakaisa ay walang katapusang pinakawalan. Sa isang iglap, ang grupo ng mga master mula sa pamilya Go ay pinalibutan din si Leng Xingmo, malamig na tinitigan siya. Nang makita ito, isang nagyayelong tingin ang sumilay sa malamig na mukha ni Leng Xingmo, at malakas niyang sinabi kay Yehan sa entablado ng buhay at kamatayan, Yehan, naaalala mo ba noong may nagbigay sa iyo ng espada? Siyempre, napakaganda, ilabas mo ito, gusto kong makita kung talagang may kakayahang hawakan ka si Gu Zenshan. Nang marinig ito, isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa walang pakialam na mukha ni Yehan, at sa isang iglap, ang longevity sword ay nawala sa kamay ni Yehan, pinalitan ng isang itim na espada na mahigpit na hawak ni Yehan sa kanyang kamay. Sa espadang iyon, ang mga alon ng nakakapangangilabot na kapangyarihan ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Espada ng Emperador. Nang makita ang eksena na ito, sa isang iglap, lahat ng mga nagulat na mga titig ay tumitig sa espada sa kamay ni Yehan, kabilang sina Xiao Yuangang at Zia Hanyu. Isang pagkagulat ang sumilay sa kanilang mga mukha. Kabanata 1384. Tunay nga, mukhang, tama ang hula ko, kaya naman ipagtatanggol siya ni Leng Xingmo. Malalim na huminga si Zia Hanyu, ang espada ng Emperador. Iyon ang espada ng isang marangal na henerasyon ng mga master ng emperador, at ang espadang ito sa mga kamay ng binata, makikita na ang master ng emperador ay may gusto sa kanya. Espada ng Emperador. Sa sandaling ito, ang lahat sa mundo ay nanginag. Bilang mga tao sa imperial na lungsod, kakaunti sa kanila ang hindi nakakaalam ng espada ng emperador. Ito ang espada ng isang henerasyon ng mga emperador, ngunit sa sandaling ito, ang sikat na espada ng dinastiyang Chu ay mahigpit na hawak ng binata sa entablado ng buhay at kamatayan. Nang makita ang itim na parang tinte na espada, ang mga hakbang ni Gu Zenshan ay biglang huminto, at isang malalim na pagkagulat ang mabilis na umakyat sa kanyang mukha, na parang sa sandaling ito, nakita niya ang pinakakatakot na bagay sa mundo. Ang parehong bagay, ang mga hakbang ay hindi nang ahas na humakbang. Ang hitsura ay eksakto tulad ng nakita ni Fan Li ang espada noon. Sino ang guro ng emperador? Siya ang haligi ng dakilang dinastiyang Chu, isang super strongman na maaaring makipag-usap at tumawa sa mga higanti ng sekta ng espada. Sino ang maglalakas loob na manginis sa ganitong tao? Sino ang makakapag-inis? Guro ng emperador, may kinalaman siya sa guro ng emperador. Sumigaw si Gu Zenshan sa kanyang puso, ngunit ang takot sa kanyang mukha ay nanatili. Kung saan may pag-asa ng paghihiganti, kahit na gusto niya, hindi niya magagawa. Sa entablado ng buhay at kamatayan, medyo nagulat din si Yehan sa mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya. Ang espadang ito ay may ganoong makapangyarihang puwersa ng pagpigil.
Ang masasamang espiritu sa katawan ni Gu Zenshan ay tuluyang nawala sa sandaling makita niya ang espadang ito. Mayroon pang ang isang hitsura ng matinding takot sa kanyang mukha. Ano ang kamanghamanghang pinagmula ng espadang ito? Gu Zenshan? Ngayon? Gusto mo pa bang atakihin siya? Malamig ang tingin ni Leng Xingmo. Nang marinig ito, ang mga kamao ni Gu Zenshan ay mahigpit na nakakuyom, ngunit hindi siya nakapagsalita. Bilang isang master na umabot sa tuktok ng He Realm, sa buong dakilang dinastiyang Chu, ang mga nasa loob lamang ng lungsod ang nagparamdam sa kanya ng kaunting takot, ngunit, ang mga taong iyon na kinatatakutan niya ay lahat ay may matinding inggit sa parehong tao, maging ang maharlikang pamilya Chu ay napupuot din sa taong iyon. At ang taong pinagseselosan ng mga taong ito, ang sibat sa kanyang kamay ay mahigpit na hawak ng binata sa entablado ng buhay at kamatayan sa sandaling ito. May hawak si Yehan ng espada ng emperador, maglalakas loob bang patayin siya ni Gu Zenshin? Ang sagot ay hindi, papatayin si Yehan, paano kaya kakayanin ng isang maliit na pamilya Go ang galit ng emperador? Kahit na ang pamilya Chu ng dakilang dinastiyang Chu. Sa sandaling ito, nang ilabas ni Yehan ang espada ng emperador, ang buong plaza ay tahimik maliban sa mga nagugulat na mga titig. Sa sandaling ito, sa mga puso ng lahat, ang katayuan ng binata sa entablado ng buhay at kamatayan ay walang hanggan na napabuti, kaya ano kung siya ay nagmula sa isang hindi kilalang bayan. Nakatayo sa likuran niya ay ang guro ng emperador, sapat na iyon, at higit pa rito, sa labanan ngayon, ang kalaban ay natalo ang lahat ng nangungunang mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod gamit ang isang espada, at ang kanyang nakakatakot na lakas ay kinilala na rin ng lahat. Ang katahimikan ni Gu Zenshin ay nagdulot kay Yehan na sumunod kina Leng Xingmo at Mo Feiwo upang umalis sa entablado ng buhay at kamatayan. Sa labanan ngayon, ang layunin ni Yehan ay nakamit na, at ang mga binatang Panginoon sa buong labas ng lungsod ay wala na sa harap niya. Karapatang maging mayabang. Nang makita si Yehan na umaalis kasama si Leng Xingmo, ang mga tao sa plaza ay tahimik. Yehan, mahusay ang ginawa mo ngayon sa entabladong ito ng buhay at kamatayan. Kung gusto mong respetuhin ka ng mga tao sa imperial na lungsod na ito, kailangan mong maging mas malupit at mas malakas kaysa sa iba, talunin sila gamit ang napakalakas na lakas, at pigilan sila gamit ang madugong paraan. Sila, sa ganitong paraan, walang sino mang magtuturo sa harap mo sa hinaharap. Sa mga lansangan ng labas ng lungsod, sinabi ni Leng Xingmo kay Yehan. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, salamat din ngayon, ngunit mausisa ako, sino ang may-ari ng espadang ibinigay sa akin. Sinabi ni Leng Xingmo, ang labas ng lungsod na ito ay hindi ang lugar kung saan ka dapat manatili. Kung gusto mong malaman kung sino siya, sumama ka sa akin sa loob ng lungsod at malalaman mo. Paano? Interesado ka ba? Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Yehan, at sinabi, syempre, ang nakatatandang iyon ay labis na tumulong sa akin, kailangan kong pasalamatan siya ng personal, at gusto ko ring pumunta sa loob ng lungsod upang makita siya, kaya hinihiling ko kay Kuya Leng na manguna sa daan. Pagkatapos sabihin iyon, nagkatinginan ang dalawa, at isang mahinang ngiti ang sumilay sa malamig na mukha ni Leng Xingmo. Pinangunahan ni Leng Xingmo, ang tatlo sa kanila ay sumugod sa kawalan at dumiretso sa pasukan ng loob ng lungsod. Ang loob ng lungsod ay isang ipinagbabawal na lugar, ngunit ang labas ng lungsod ay walang ganoong mga paghihigpit. Bagaman maraming tao ang natatakot sa 18 pamilya sa labas ng lungsod, nangangahas na kumilos ng walang ingat, ngunit si Leng Xingmo ay halata na hindi isang halimbawa. Makalipas ang 3 oras, pinangunahan ni Leng Xingmo, ang tatlo sa kanila ay dumating ng magkasama sa pasukan ng loob ng lungsod. Nang tumingin sa unahan, mayroon ding isang matayog na pader ng lungsod na lubhang matibay. Sa pasukan, mayroon ding mga malupit na gwardiya na nagbabantay sa pasukan, kasama. Sa itaas ng kawalan, tinignan ni Yehan ang loob ng lungsod. Ang sukat ng loob ng lungsod ay mas malawak pa kaysa sa labas ng lungsod. Ang simple at simpleng mga gusali na tumataas mula sa lupa ay nagparamdam sa isa na parang dumating na sila tulad ng isang malawak na sinaunang kabisera. Bukod dito, sa dulo ng sinaunang gusaling ito, ang isang napakagandang palasyo ay mukhang napakakinang, at iyon ang upuan ng maharlikang pamilya ng dakilang dinastiyang Chu. Ang tatlo sa kanila ay bumaba mula sa kawalan at pumasok sa loob ng lungsod sa patnubay ni Leng Xingmo. Makalipas ang isang oras, sina Yehan at ang iba pa ay dumating sa isang sinaunang bahay. Bago pumasok sa lumang bahay, makikita nila, sa loob ng sinaunang bahay, ang mga tore ay tumaas na parang mga nakahiwalay na gusali. Bukod dito, bago pumasok sa pintuan ng sinaunang bahay, mayroong isang sirang batong tablet.
Ang batong tablet ay 3 metro ang taas, at ito ay ipinasok sa lupa na may malakas na puwersa. Dalawang salita. Kuya Ye, ito ba ang Janj? Hawak ni Mo Feiwo ang braso ni Yehan at sinabi na may kakaibang mukha. Sa kanyang isipan na may ganoong makapangyarihang pangalan, ang lugar ay dapat na isang lubhang mataas na lugar, ngunit ang paligid ay masyadong tahimik, parang isang patay na bahay, at sa ilalim ng mga sulok sa paligid ng sinaunang bahay, may mga damo na kasing taas ng isang taong lumalaki. Dapat ito. Hinawakan ni Yehan ang kanyang ilong at tumingin kay Leng Xingmo. Kabanata 1385. Nang makita ito, isang ngiti ang sumilay sa malamig na mukha ni Leng Xingmo, at sinabi ng guro kahit ang isang damo ay may sariling misyon. Sa kapaligirang ito kung saan ang kaligtasan ng pinakamatibay ay maaaring lumago, ito ay magiging isang malakas. Ang malakas, bukod sa pagrespeto sa kanila, dapat nating gawing halimbawa. Nang marinig ito, tinanguan ni Yehan ang kanyang ulo, ang tila ordinaryong pangungusap ay nagsasabi ng katotohanan ng martial arts gamit ang isang solong talim ng damo. Pagkatapos, pinangunahan ni Leng Xingmo, sina Yehan at Mo Feiwo ay pumasok sa lumang bahay. Ang dekorasyon sa loob ng lumang bahay ay ordinaryo, masasabing mahirap pa nga, at ang lupa ay may mga damong tumutubo. Gaano nakatagal ito nalinas? Matapos maglakad sa isang mahabang koridor, sina Yehan at ang iba pa ay dumating sa isang bakuran, na medyo malinis at walang mga damong tumutubo tulad ng ibang mga lugar. Sa loobang ito, isang lalaki na nakasuot ng asul na damit ay nakatayo na nakatalikod sa tatlo sa kanila, na ang mga kamay ay nasa likuran. Sa harap ng lalaki, mayroong isang buhay at lubhang makapangyarihang rebulto, na pinagmamasdan ng lalaki, at siya ang master ng espada ng emperador, isang super strongman, ang guro ng emperador ng dakilang dinastiyang Chu, Qin Wu Dao. Si Qin Wu Dao, ang guro ng emperador ng dakilang dinastiyang Chu, ay may lubhang marangal na katayuan. Kahit ang mga emperador ngayon ay tinatrato ng may paggalang kapag nakita nila ang lalaking ito na nakasuot ng asul na mahabang damit. Tinitigan ni Yehan at Mo Feiwo ang lalaki na nakasuot ng asul na mahabang damit na nakatalikod sa kanila. Ito kaya ang mahiwagang lalaki na tumulong sa kanila sa lungsod ng desyerto. Gayunpaman, nang tumingin sa likuran, hindi naramdaman ni Yehan ang kaunting hininga ng isang nag-aayuno mula sa kalaban, na parang siya ay isang ordinaryong tao na walang paglilinang. Sa ilalim ng titig ni Yehan at ng iba pa, ang lalaki na nakasuot ng asul na damit ay tumingin palayo sa lubhang makapangyarihang rebulto at lumingon. Ito ay isang lubhang malinis na mukha, bagaman hindi masyadong gwapo, ngunit napakaakit, may isang pagpapahalaga sa mga nakangiting mga mata, nakatingin kay Yehan. Guro, magalang na yumuko si Leng Xingmo sa lalaking may edad. Tumango ang lalaking may edad, ang kanyang nakangiting mga mata ay nanatili kay Yehan. Nang makita ito, yumuko rin si Yehan at sinabi, "Nakatatanda, ako si Yehan, narito ako ngayon upang pasalamatan ka sa iyong tulong noong araw na iyon, at ang espadang ito ay dapat ibalik sa iyo." Matapos magsalita, iniharap ni Yehan ang espada ng emperador gamit ang dalawang kamay, at ipinadala ito sa lalaking may edad. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Qin Wu Dao at sinabi, "Kung gusto mo, maaari kong ibigay sa iyo ang espada ng emperador na ito bilang regalo sa pagitan ninyo." Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Yehan ay nanigas sandali, ang espadang ito ay hindi ordinaryo sa unang tingin, tiyak na kabilang ito sa isang uri ng mahiwagang sandata, at ibinigay ito ng lalaking may edad na ito nang sinabi niya ito, nang hindi iniisip. "Yehan, anong ginagawa mo ng tulala?" Ang ibig sabihin ng guro ay gusto kanya maging isang estudyante. Nang makita si Yehan na tulala, agad na sinabi ni Leng Xingmo. Nang marinig ito, ang mga mata ni Yehan ay kumislap ng isang kulay ng pag-unawa. Maaaring ang lalaking may edad na nasa harap niya ay tutulong sa kanya sa lungsod ng desyerto, at hahayaang tulungan siya ni Leng Xingmo nang makarating siya sa imperial na lungsod. Ang lahat ng ito ay dahil gusto siyang tulungan ng kabilang partido. Gawing estudyante. Kuya Ye, ano pa ang ginagawa mo ng tulala? Dali na at pumayag. Medyo nag-aalala si Mo Feiwo para kay Yehan, at hinayla ang laylayan ng damit ni Yehan. Nang makita ito, si Yehan ay ngumiti ng mapait, tiningnan niya ang lalaking may edad at sinabi, "Nakatatanda, hindi ba ito medyo mabilis? Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkikita natin, hindi ka ba natatakot na ako ay isang uri ng mapanlinlang na masamang tao?" Nang marinig ito, mahina siyang tumawa si Qin Wu Dao, ang intensyon ng iyong espada ay puno ng katwiran. Bagaman mayroon kang puso ng pagpatay, maaari mong sundin ang iyong orihinal na intensyon at sundin ang iyong tunay na sarili.
Kung talagang mayroon kang masasamang pag-iisip, paano mo mauunawaan ang gayong katwiran? Janyi, binata, ikaw ay napaka-ordinaryo, ako, Chinwoo daw, ay nakita ko lang ito sa aking buhay. Nakatatanda, maaari mo bang hayaan akong mag-isip? Yumuko si Yehan at sinabi, kung narinig ng mga binatang Panginoon sa imperial na lungsod ang kanyang mga salita, maaaring mayroon silang ideya na palunurin siya ng mga bula ng bituin. Ang guro ng emperador na si Qin Wu daw ay isang pangarap para sa mga binatang Panginoon sa imperial na lungsod na tanggapin bilang mga estudyante. Wala siyang pakialam si Yehan sa iniisip ng ibang tao. Ang pagiging isang estudyante ay hindi isang laro ng bata. Gaya ng kasabihan, ang pagiging guro sa loob ng isang araw ay isang ama sa buong buhay. Bagaman ang taong nasa harap niya ay tumulong sa kanya at isang malaking puno na maaari niyang sandalan, si Yehan anuman, dapat mong makilala ng mabuti ang isa't isa. Kung magiging isang estudyante ka sa isang ganitong paraan, wala ka man lang pagkakataong magsisi sa hinaharap. Hehe, sa harap ng tukso, maaari kang maging kalmado na parang tubig, oo, hindi kita pipilitin. Bahagyang ngumiti si Chinwoo daw, tiningnan si Yehan at ang dalawa at sinabi, dahil nandito ka na, manatili ka rito. Ang dalawa sa inyo ay mas galit din, at tutulungan ka ni Shingmo na ihanda ang silid mamaya. Nang marinig ito, yumuko si Yehan at sinabi, kung gayon, salamat sa inyo, nakatatanda. Umaasa akong balang araw, tatawagin mo akong guro. Mahinang ngumiti si Chinwoo daw, Yehan, matagal na akong nasa Yaoguang Realm, ngunit hindi ko pa nakikita ang sinumang makakaunawa sa intensyon ng espada sa ilalim ng estado ng pagkakaisa. Ang batang ito ay kakaiba. Hehe, nakatatanda, ito ay isang swerte lang. Ngumiti si Yehan. Ayon sa kontinente ng Diyos at demonyo, hindi niya mauunawaan ang intensyon ng espada bago ang estado ng pagkakaisa. Tungkol naman sa kung bakit naunawaan ni Yehan ang intensyon ng espada bago ang estado ng pagkakaisa, sinabi niya hindi ko alam. Agad, ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa buhay na rebulto. Ang rebulto na ito ay buhay at matangkad. Ang mga tampok sa mukha at figure ay napakaganda na ipininta na walang sino mang makakapili ng anumang mga kapintasan. Higit pa rito, ang ekspresyon ay ganap na isinama sa rebulto na ito, kung ipinta mo ang kaukulang kulay sa rebulto na ito, natatakot ako na hindi ito magkakaiba sa isang tunay na tao. Ang rebulto na ito ay isang napakagwapong lalaki. Ang mga mata ng lalaki ay nakatingin sa langit. Ang mga matang iyon ay tila ipinagmamalaki sa mundo, ang pinakasinauna at makabagong, puno ng walang kapantay na pagiging makapangyarihan. Ang titig ni Yehan ay nahulog sa pares ng mga mata ng rebulto. Ang pagtingin lang sa kanila ay nagbigay sa kanya ng pagnanais na sumuko ng lubusan sa harap ng rebulto. Ang mga titig na iyon ay walang takot sa mga Diyos at demonyo, na parang hindi nila matatakpan ang kanyang mga mata sa araw na iyon. Mga mata, ang lugar na iyon, ay hindi kayang dalhin ang kanyang mga paa. Ang nakakatakot na tao. Nanginginig ang puso ni Yehan, at dali-dali niyang inilayo ang kanyang titig sa rebulto, isang patak ng pawis ang unti-unting tumulo mula sa kanyang noo. Kabanata 1386. Hehe, alam mo ba kung sino siya? Nang makita si Yehan na nakatitig sa rebulto, nakangiting tanong ni Chinwoo daw. Nang marinig ito, umiling si Yehan, huwag sabihin na alam niya, hindi pa niya nakita ang taong inilalarawan ng rebulto na ito. Ang mga mata ni Chinwoo daw ay unti-unting lumipat sa rebulto, na may tame time na ekspresyon, natuklasan ni Yehan na may pahiwatig ng paghanga sa kanyang mga mata. Siya ay isa sa 3 dakilang makalangit na emperador ng ating lahing tao, isang walang kapantay na makapangyarihang tao sa mundo. Sabi ni Chinwoo daw na may isang hitsura ng pagnanasa. Diyos! Nang marinig ang dalawang salitang ito, nanginginig ang puso ni Yehan. Ang dalawang salitang ito lang ay nagparamdam sa kanya ng walang hanggang presyon. Ang isang tao sa antas na iyon ay marahil ay nasa tuktok na ng mundong ito. Nakatatanda, siya ba ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo? Tanong ni Yehan. Nang marinig ito, mahina siyang tumawa si Chinwoo daw at sinabi, hindi ko alam kung nasaan ang katapusan ng sukdulang kaharian ng martial arts, ngunit ang mga makalangit na emperador ay maituturing na grupo ng mga taong nakatayo sa tuktok, tama ba? Mozen, Diyos na emperador Hautian ng ang-angkan ng Diyos, Dongwang Tayi ng angkan ng mga halimaw, sila ay lahat ng walang kapantay na makapangyarihang tao sa itaas ng lahat ng nilalang, na namamahala sa buhay at kamatayan ng lahat ng nilalang sa mundo. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ni Yehan.
Hindi niya alam kung sino ang tatlong dakilang makalangit na emperador ng lahing tao at ang dalawang dakilang demonyong venerables ng lahing demonyo, ngunit ang Diyos na Emperador Haotian at ang pinakabanal na Dong Huangtai ng lahing demonyo, ang dalawang ito ay hindi ba isang tauhan sa mitolohiya sa sinaunang mga alamat ng Tsino? Panahon ng mga Diyos. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Yehan na ang mga Diyos sa sinaunang mga alamat ng Tsino ay maaaring matatagpuan sa mundong ito, dahil mayroon pa ring mga alamat tungkol sa kanila sa mundong ito, ngunit ang mga tao ba sa mga alamat na ito ay buhay pa rin. Nagulat ang ekspresyon ni Yehan, at dahan-dahan niyang tiningnan muli ang rebulto. Ang emperador ng lahing tao. Ang mga mata ni Yehan ay nahulog sa rebulto na iyon. Hindi katakataka na ang taong ito ay mukhang napakaligaw at makapangyarihan. Siya pala ay isa sa tatlong dakilang makalangit na emperador ng lahing tao. Gayunpaman, ang isang nakakatakot na walang kapantay na makapangyarihang tao at ang tagapamahala ng lahat ng mga bagay, gugustuhin pa ba nilang tanggapin ang rebulto na ito? Buhay! Bumaba na kayong lahat, gusto kong mapag-isa sandali. Tinitigan ni Qin Wu daw ang rebulto, isang tahimik, at payapang kapaligiran ang unti-unting namulaklak mula sa kanyang katawan. Nang makita ito, kumaway si Leng Xingmo kina Yehan at ng iba pa, at ang tatlo sa kanila ay sabay na umalis sa looban. Yehan, hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng batang ito. Kung sinabi ng guro sa labas ng mundo na gusto niyang tumanggap ng mga estudyante, maaaring makakapagpila siya mula sa loob ng lungsod hanggang sa labas ng lungsod. Alam mo, tinanggihan si Chu Wuyan ng gusto niyang sumamba sa guro bilang guro na wala na. Nang marinig ito, ipinagkibit balikat ni Yehan at nakangiting sinabi, anuman, nanirahan na ako rito ngayon, kaya hindi ako nagmamadali na matuto mula sa isang guro. Sa pamamagitan ng paraan, Kuya Leng, palagi akong nakakaramdam ng kaunting kakaiba nang pinapanood ko ang rebulto ng Emperador ng Langit kanina. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Leng Xingmo. Mukhang naramdaman mo na, oo, pinagmamasdan ng guro ang rebulto ng Emperador ng Langit, at ginagamit ang paraan ng Emperador ng Langit upang maunawaan ang kanyang sariling paraan. Hanggang ngayon, nakita ko lang ang guro na may ganoong mga ambisyon. Ambisyoso, Yehan? Ang guro ay hindi pa kailanman nagtakda ng kanyang mga mata sa anumang estudyante sa buhay na ito, kahit na naging estudyante na ako ng guro ngayon, sinabi niya rin na hindi ako ang kanyang perpektong kandidato, ngunit ikaw ang una na talagang nagustuhan ng guro. Isang estudyante, umaasa akong hindi mo bibigwin ang guro. Sinabi ni Yehan, Kuya Leng, seryosohin ko ang bagay na ito. Bagaman ang buong Janj ay mukhang isang pinabando ng lumang bahay, sumikop ito ng isang napakalaking lugar. Dinala ni Leng Xingmo sina Yehan at Mo Feiwo sa isa sa mga looban upang manirahan at pagkatapos ay umalis. Kuya Ye, ang taong iyon kanina ay si Qin Wu daw, ang guro ng emperador ng dakilang dinastiyang Chu, isang super strongman, bakit hindi mo siya tinanggap? Matapos umalis si Leng Xingmo, nagmadaling lumingon si Mo Feiwo sa nalulungkot na si Yehan tinanong, matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Qin Wu daw, gusto ni Mo Feiwo na idiin ang ulo ni Yehan sa lupa at yumuko sa kanyang guro, ngunit tumanggi si Yehan, na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Ngumiti si Yehan at sinabi, Feiwo, hindi isang laro ng bata ang pagiging isang estudyante. Gawin ang bagay na ito ng dahan-dahan. Kung may tadhana, natural kang magiging master at estudyante. Habang papalapit ang gabi, si Yehan ay nakaupo ng nakadapa sa kama at nagsimulang tahimik na mag-ensayo. Ngayon, ang kanyang lakas ay nasa tuktok na ng tuktok na, at ang susunod na hakbang ay ang unang yugto ng kaharian ng langit at tao. Ang hakbang na ito ay hindi mahirap para kay Yehan, basta siya ito ay isang simoy lamang upang makapasok sa mga unang yugto ng kaharian ng langit at tao sa tulong ng Celestial Peel. Sa madilim na silid, si Yehan ay nakaupo ng nakadapa, hawak na niya ang Celestial Peel sa kanyang bibig, at sa sandaling dumating ang oras, ang paglunok ng Celestial Peel sa kanyang tiyan at paggawa nito sa isang gumugulong na gamot ay tutulong kay Yehan na maabot ang layunin ng maayos. Langit at tao. Habang nag-eensayo si Yehan, ang mga hibla ng espiritual na enerhiya ay lumulutang sa silid, dahan-daang pumasok sa kanyang katawan, umikot sa langit, at sa wakas ay bumalik sa dantian, at ang siklong ito ay nagpatuloy at nagpatuloy. Ang lakas ng tuktok ay unti-unting tumataas, at umabot na sa isang punto ng saturation, ngunit ang lamad na gustong makapasok sa kaharian ng langit at tao ay hindi pa rin nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkaluwag. Kumikalma si Yehan, nakalimutan ang lahat, at nahulog sa isang walang pag-iimbot na estado ng paglilinang.
Sa ganitong paraan, isang gabi ang mabilis na lumipas, at si Yehan ay hindi pa rin nagpapakita ng mga palatandaan na lalabas sa araw ng susunod na araw, at nalubog pa rin sa ganoong uri ng paglilinang. Hindi siya inistorbo ni Mo Feiwo, at umupo ng mag-isa sa mga baitang sa harap ng silid ni Yehan, na may bibig na puno ng mga luha. May hawak na isang ugat ng damo sa kanyang bibig, at sinasandalan ang kanyang baba gamit ang isang kamay, binabantayan niya si Yehan. Sa oras na ito, si Leng Xingmo ay pumasok mula sa labas ng looban. Kuya Leng, nandito ka na pala. Nang makita si Leng Xingmo na papalapit, agad na tumayo si Mo Feiwo at itinapon ang damo sa kanyang bibig. Nang makita ito, isang ngiti ang sumilay sa malamig na mukha ni Leng Xingmo nag-aalala, tumago siya, at nagpadala ng isang pulang imbitasyon kay Mo Feiwo, na nagsasabi, ito ay isang imbitasyon mula sa ikatlong prinsipe na si Chu Huazhen, tanggapin mo muna ito. Kabanata 1387. Ikatlong prinsipe Chu Huazhen, Kuya Leng, ano ang inimbite niya sa atin? Nagtatakang tanong ni Mo Feiwo. Marahil dahil si Yehan ay isang figure na nasa langit na sa imperial na lungsod na ito. Ipinagkibit balikat ni Leng Xingmo. Kung gayon sina Li Chenfeng at ang ikatlong prinsipe ay nasa parehong daan. Sa tingin ko sila ay mga musang nagbibigay ng pagbati sa bagong taon sa mga manok at wala silang magagandang intensyon. May pagkawalang galang na sinabi ni Mo Feiwo. Sinabi ni Leng Xingmo, marahil hindi, kung ayaw mong sumali sa piging na ito, ibabalik ko ang imbitasyong ito sa takdang oras. Nang marinig ito, nag-isip si Mo Feiwo sandali at sinabi, kalimutan na natin, hayaan nating magpasya si Kuya Ye. 2 araw ng pagsasanay ni Yehan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng silid, ang aura ni Yehan ay patuloy na tumataas, at ang layer ng lamad na pumipigil sa kanya na makapasok sa kaharian ng langit at tao ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkaluwag. Ang tableta ng tao ay agad na nilunok ni Yehan, at naging isang gumugulong na gamot na kumalat sa buong katawan niya, patuloy na umaatake sa kaharian ng langit at tao. Makalipas ang 3 oras, ang kaharian ni Yehan ay matagumpay na sumulong sa kaharian ng langit at tao. Agad, isang makapangyarihang puwersa ang kumalat mula sa silid ni Yehan, gumugulong at kumalat. Pagsulong. Sa looban, si Leng Xingmo, na pumikit upang pahinga ang kanyang isipan, ay biglang damilat, at sumulyap siya sa silid ni Yehan. May ngiti sa kanyang malamig na mukha. Bago sumulong sa kaharian ng langit at tao, ang kanyang lakas ay katulad na ng isang grupo ng mga nangungunang binatang Panginoon na nakatalo sa buong labas ng lungsod, wala sa kanila ang makakapantay. At sa sandaling ito, matapos sumulong sa kaharian ng langit at tao, anong uri ng pagbabago ang magkakaroon sa lakas ni Yehan? Hindi nagtagal, si Yehan ay lumabas sa silid, tiningnan si Leng Xingmo na nakatayo ng mag-isa sa looban, at nakangiting sinabi, Kuya Leng, patawad. Walang problema, sabi ni Leng Xingmo, nasa kaharian ka na ng langit at tao ngayon. Para sabihin ko sa iyo, inaasam-asam ko rin ang isang paligsahan sa iyo. Nang marinig ito, kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata, at naramdaman niya ang isang malakas na diwa ng pakikipaglaban mula sa katawan ni Leng Xingmo. Hehe, kung may pagkakataon, nais ko ring humingi ng payo kay Kuya Leng. Tumawa si Yehan at sinabi, nasaan si Feiwo? Saan pupunta ang dalaga? Sumagot si Leng Xingmo, tinuturuan siya ng guro kung paano magsanay ng espada. Ang talento ng dalagang ito ay maituturing ding henyo. Bagaman hindi siya tinanggap ng guro bilang isang estudyante, hindi siya magiging kuripot sa pagtuturo sa kanya. Nakangiting sinabi ni Yehan, sa patnubay ng mga nakatatanda, sa tingin ko ang lakas ng dalagang iyon ay tiyak na mapapabuti ng malaki. Sana, sabi ni Leng Xingmo, sa pamamagitan ng paraan, bukas na ang araw kung kailan maghahanda ng piging ang ikatlong prinsipe sa Monster Forest. Ibinigay ko na ang imbitasyon kay Feiwo. Pupunta ka ba o hindi? Nang marinig ito, kinunot ni Yehan ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, ikatlong prinsipe Chu Huazhen, dahil ang lahat ay nagpadala na ng mga imbitasyon sa iyong pintuan, pumunta, bakit hindi ka pupunta? Sina Yehan at Leng Xingmo ay dumating sa looban. Sa oras na ito, si Mo Feiwo ay nagsasanay ng Fenglei Sword Art. Ang hanay ng martial arts na ito ay nakuha sa Yinyang Underground Palace. Ang kapangyarihan nito ay likas na pambihira, ngunit ang hanay ng martial arts na ito ay nakatuon sa gun, masangkop ito para sa mga babae na magsanay. Sa gilid ng looban, si Qin Wu daw ay nakatayo na ang mga kamay ay nasa likuran, kalmadong nakatingin kay Mo Feiwo na nagsasanay ng espada. Sa sandaling ito, ang palad ni Qin Wu daw ay dahan-daang gumalaw, isang simoy ng hangin ang humihip sa looban, at pagkatapos,
tatlong magkakaibang ugat sa sulok ang damo ay nabali sa kalahati ng simoy ng hangin. Sa isang iglap, ang tatlong damo ay sumugod patungo sa pwesto ni Mo Feiwo sa ere na parang kinokontrol ng isang tao, na hinaharangan ang ruta ng pag-atake ni Mo Feiwo mula sa itaas, gitna, at ibaba. Nang makita ito, si Mo Feiwo, na nag-iindayog ng kanyang espada, ay sumigaw ng may pagkukulang. Ang kumikislap na liwanag ng espada ay bahagyang nagpakita ng kahulugan ng hangin at kulog. Ang mga damo ay pinuputol ng isa sa kanyang mga espada. Gayunpaman, bagaman naharang ni Mo Feiwo ang mga pag-atake sa itaas at gitna, hindi niya naharang ang pag-atake sa ibaba. Sa ilalim ng ganoong pag-atake, ang kanyang buong katawan ay agad na naalog pabalik, ang kanyang magandang mukha ay namula. Dalaga, ang iyong kasanayan sa espada ay pangunahing nakabatay sa gun at lakas, na sinusundan ng lakas. Mahina ang iyong lakas, at ang iyong bilis at liksi ay mas masahol pa. Kung gusto mong magsanay ng mabuti ng hanay ng kasanayan sa espada na ito, hindi sapat na umasa sa pag-unawa. Mayroong isang lumang kasabihan, basahin ng 100 beses, makikita mo ang kahulugan nito, at ang pagsasanay ng espada ay pareho, ang pagsasanay ay gumagawa ng perpekto, mula ngayon, magsasanay ako ng hanay ng kasanayan sa espada ng hangin at kulog ng 1,000 beses tuwing umaga, at ako ay naroon upang mag-supervise. Magaan na sinabi ni Qin Wu daw, at siya tulad ng isang mahigpit na guro, kahit na si Mo Feiwo ay isang dalagitang babae, napakahigpit pa rin niya. Nang marinig ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Mo Feiwo, at maaari lamang siyang tumango. Nang makita ito, sina Leng Xingmo at Yehan ay sabay na naglakad, tinapik ni Yehan ang balikat ni Mo Feiwo, at nakangiting sinabi, Feiwo, magsanay ng mabuti, at ang pagtuturo ng mga nakatatanda ng personal ay isang bagay na hindi mahihiling ng maraming tao. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang tao ka ng dakilang dinastiyang Chu. Muling tumango si Mo Feiwo, at sinabi, Kuya Ye, hindi natatakot si Feiwo sa paghihirap, gagawin ko. Ikaw na bata ay nagsasalita lamang tungkol sa iba, bakit hindi ka pumunta at hayaan kitang turuan? Tiningnan ni Qin Wu daw si Yehan at mahina siyang ngumiti. Ngumiti si Yehan at sinabi, nakatatanda, ang buhay ay napakahaba, bakit mo kailangang alagaan ang araw at gabi? Kabanata 1388. Kung gayon ikaw na bata, alam mo ba na ang ikalawang pag-ikot ng digmaan ng 10 dinastiya ay magsisimula sa loob ng 1 buwan? Kung sasamba ka sa akin bilang iyong guro, sigurado akong ang iyong paglilinang ay tataas sa isang mas mataas na antas. Nanghihikayat na sinabi ni Qin Wu daw. Talaga, nagliwanag ang mga mata ni Yehan. Ngayon, sumulong na siya sa kaharian ng langit at tao. Ayon sa kanyang sariling pag-iisip, wala siyang gaanong pag-asa na sumulong sa kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng langit at tao bago ang ikalawang pag-ikot ng digmaan ng 10 dinastiya. Gayunpaman, ang prosesong ito ay hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Tumawa si Qin Wu daw. Bukod dito, mayroon pa ring mga kondisyon. Natulala si Yehan, at ngayon ay sinasamba niya si Qin Wu daw bilang kanyang guro, hindi pa niya napag-iisipan ng mabuti ang isyong ito. Nang marinig ito, nakangiting sinaway ni Qin Wu daw, ikaw na bata, sa tingin mo ba hindi kita tutulungan kung hindi mo talaga ako gagawing guro mo? Kung gusto mong mapabuti ang iyong lakas, tulad ng dalagitang ito, gumising at hanapin ako tuwing umaga. Nang marinig ito, ngumisi si Yehan, yumuko at sinabi, salamat, nakatatanda. Huwag kang magmadaling magpasalamat, pag-uusapan natin ito pagkatapos mong mapagtagumpayan ito. Magaan na ngumiti si Qin Wu daw, ngunit nakaramdam si Yehan ng isang masamang bagay sa kalmadong ngiting iyon. Bata, sa tingin ko mayroon kang dalawang natatanging kapangyarihan, maaari mo bang ipakita ang mga ito sa akin? Sa oras na ito, tiningnan ni Qin Wu daw si Yehan na may matatalas na mga mata. Nang siya ay nasa lungsod ng disyerto, natuklasan ni Qin Wu daw na, bilang karagdagan sa mahusay na katangian ng intensyon ng espada, mayroon din si Yehan ng dalawang napakalakas na kapangyarihan sa katawan ni Yehan, ngunit kung ano ang dalawang kapangyarihang ito, hindi mahulaan ni Qin Wu daw sa ngayon. Nang marinig ito, nagmuni-muni si Yehan sandali, at tumango siya. Ang antas ng paglilinang ni Qin Wu daw ay imposible para mahulaan ni Yehan, at ang mga sikreto sa kanya ay hindi nakikita ng iba, ngunit hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Qin Wu daw. Bukod dito, alam ni Yehan ang mga sikreto sa kanya. Sa huli, ang dalawang kapangyarihang ito ay malalaman din. Agad, nanginginig ang palad ni Yehan, at isang gintong puwersa ang lumitaw mula sa kanyang palad. Sa sandaling lumitaw ang gintong puwersang iyon, sa isang iglap, isang matalas na aura ang kumalat sa buong looban.
Kabilang dito, ang tatlo kay Chinwoo daw ay nakaramdam lamang ng isang malamig na hininga na dumadaan sa kanilang mga mukha. Ang kapangyarihan ng limang elemento. Nang makita ito, lumiit ang mga mata ni Chinwoo daw, at isang pagkagulat ang mabilis na sumilay sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang puso ni Chinwoo daw ay lubhang nagulat. Mayroong halos ilang mga tao sa kanyang kaharian. Isang bagay na nag-istorbo sa kanyang kalooban. Guro, ito ba talaga ang kapangyarihan ng limang elemento? Nagulat na tanong ni Leng Xingmo. Malalim na huminga si Chinwoo daw at sinabi, ito ang kapangyarihan ng ginto sa mga kapangyarihan ng limang elemento. Ito ay hindi matatalo, at ang lahat ay hindi masisira. Bata, mukhang ikaw ay talagang isang kayamanan. Ang isang nag-aayuno na may espesyal na pangangatawan ay nasa Yaoguang domain. Hanggang ngayon, 3 lang ang alam ko, at kung bibilangin ka, ikaw ang ika-4. Nang marinig ang mga salita ni Chinwoo daw, ang mga mata ni Leng Xingmo at Mo Feiwo ay biglang nagpakita ng isang malakas na pagkagulat. Mayroon lamang 3 sa buong Yaoguang domain, at si Yehan ngayon ang ika-4. Ang mga salitang ito ay sapat na upang kumitawan sa mga tagumpay ni Yehan sa hinaharap. Espesyal na pangangatawan. Isang pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Ito ba ay isang espesyal na pangangatawan pagkatapos magsanay ng kapangyarihan ng ginto? Agad, sa mga mata ni Yehan, isang mahiwagang puwersa ang kumalat na nagpapalabo sa kanyang mga mata ng may isang layer ng misteryo. Yin-yang. Isang hitsura ng pagkamangha ang unti-unting sumilay sa mukha ni Chinwoo daw. Nakatatanda, ano ang isang espesyal na konstitusyon? Nabibilang ba ako? Malamang na tanong ni Yehan. Nang marinig ito, kinunot ni Chinwoo daw ang sulok ng kanyang bibig at sinabi, marahil. Hindi ka talaga kasing simple ng isang ordinaryong espesyal na pangangatawan. Ang mga taong may espesyal na pangangatawan, sila ay naglilinang hindi ng chi, kundi ng lakas. Ang ganitong uri ng tao karaniwan, maituturing itong isa sa 1,000,000. Mayroong bilyon-bilyong nilalang sa buong Yaoguang domain, at mayroon lamang 3 tao na may espesyal na pangangatawan, ngunit ikaw na bata. Medyo kakaiba dahil hindi ka lamang may kapangyarihan ng ginto, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng yin at yang, at naigalinang ka rin ng espiritual na enerhiya. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong pangangatawan. Nang marinig ito, agad na hinawakan ni Mo Feiwo ang katawan ni Yehan, tumingin sa kanya at sinabi, Kuya Ye, hindi ka isang abnormalidad, di ba? Inikat ni Yehan ang kanyang mga mata, at agad na sinama ng tingin ang dalaga. Marahil ikaw ay talagang isang abnormalidad. Ngumiti si Chinwoo daw ng mapait, at pagkatapos ay sinabi niya, okay, huwag na nating pag-usapan ito, anong uri ng pangangatawan ito, hindi ka panipaniwala talaga, natatakot ako na kailangan kong suriin ito. Sa kaso ni Yehan, bagaman si Chinwoo daw ay naglakbay ng malayo at malawak, maalam, at hindi siya natatakot na harapin ang higanti ng Janzong, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lampas sa kanyang kaalaman. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Chinwoo daw na lalong hindi pangkaraniwan si Yehan, na parang ang kanyang buong katawan ay puno ng mga hindi nalulutas na misteryo. Nang marinig ang mga salita ni Chinwoo daw, parehong tumango sina Leng Xingmo at Mo Feiwo. Kahit na ang pangangatawan ni Chinwoo daw ay hindi nakikita, sapat na ito upang ipakita ang sensasyon. Kung malalaman ng ibang tao na si Yehan ay hindi lamang maaaring maglinang ng ginto ang kapangyarihan ng yin at yang ay maaari ding malinang. Ang mga nagpapahalaga sa talento ay natural na gustong tanggapin sila bilang mga estudyante. Kung mayroon silang masasamang motibo, marahil ay papatayin nila sila sa duyan. Sinabi ni Yehan kay Chinwoo daw, nakatatanda, maaari bang ang mga taong may espesyal na pangangatawan ay makapaglaliman lamang ng isang uri ng kapangyarihan? Nang marinig ito, sinabi ni Chinwoo daw, totoo na ang isang espesyal na pangangatawan ay makapaglaliman lamang ng isang uri ng kapangyarihan. Subalit, hindi pa ako nakakakita ng isang taong naglilinang ng parehong kapangyarihan. Ang ganitong uri ng henyo ay maaaring maglinang ng kapangyarihan ng 5 elemento ng langit, lupa, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Pati na rin ang kapangyarihan ng hangin, ang kapangyarihan ng kulog, at ang kapangyarihan ng yin at yang. Ang mga ito ay ang mga kapangyarihan na maaaring malinang ng mga henyo na may espesyal na pangangatawan. Siyempre, mayroon ding ilang mga hindi pangkaraniwang kapangyarihan na lilito, tulad ng kapangyarihan ng mga pangarap, ang kapangyarihan ng mga sumpa, ang kapangyarihan ng kamatayan, at iba pa, pati na rin ang kapangyarihan ng Diyos ng mga Protoss, ang kapangyarihan ng demonyo ng lahing demonyo, at ang kapangyarihan ng demonyo ng lahing demonyo. Bata, dapat mong tandaan na ang mga tunay na henyo sa mundong ito ay naglilinang ng lakas, hindi gas.
Kaya, ano ako? Tanong ni Yehan habang hinawakan ang kanyang ilong. Hindi ko alam. Umiling si Chin Wu daw at nakangiting sinabi, marahil, ikaw ay talagang isang abnormalidad. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang kakaibang tao na tulad mo. Mukhang kailangan kong pag-aralan ito ng mabuti. Tapos na. Nang marinig ito, ipinagkibit balikat ni Yehan, pagkatapos ay bigla niyang tinitigan si Chin Wu daw, at nagtanong, nakatatanda, makikita na ikaw ay isang makapangyarihan at makapangyarihang tao, at ikaw ay lubos na iginagalang sa imperial na lungsod na ito, kaya dapat kang naglakbay sa maraming lugar, gusto kong malaman hindi ko alam kung alam mo kung ano ang nasa labas ng domain ng Yaoguang. Higit sa Yaoguang realm. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ngumiti si Chin Wu daw at sinabi, bata, bagaman maliit ang iyong lakas, medyo malaki ang iyong puso, at iniisip mo ang mga bagay na ito bago ka lumabas sa Yaoguang realm. Kalimutan mo na, ang lugar na kinaroroonan natin ngayon ay isang maliit na bansa lamang sa rehiyon ng Yaoguang, at mayroon ng daan-daang dinastiya sa buong rehiyon ng Yaoguang. Sa itaas nito, 9 na pangunahing puwersa ang namamahala sa lugar ng daang dinastiya. May 6 na kaharian ng impyerno, Tianshu Realm, Chanshuan Realm, Chanji Realm, Tianquan Realm, Yuhing Realm, Kaiyang Realm, kasama ang ating Yaoguang Realm, isang kabuoang 7 rehiyon, at isa sa 7 rehiyong ito ang karaniwang pangalan, Southern God Territory. Southern God Territory. Nagpakita ng pagdududa ang mga mata ni Yehan, habang sina Leng Xingmo at Mo Feiwo ay nakikinig din ng may atensyon. Kabanata 1389. Tumanggaw si Chin Wu daw at sinabi, tama iyon, tinatawag itong Southern God Territory. May 7 rehiyon sa ilalim ng Southern God Territory, at ang ating Yaoguang Realm ay isa sa 7 rehiyong ito. Sa labas ng Southern God Territory, naaayon ito sa buong God Realm. Ang kontinente ng Diyos at demonyo ay narito. Sasabihin ko sa iyo ito, may 5 God Realm sa kontinente ng Diyos at demonyo, bawat isa ay malawak at walang hanggan, na may 10 bilyong nilalang, lalo na ang Southern God Territory, Northern God Territory, Eastern God Territory, Western God Territory, at Central God Territory. Ang laki pala. Nang marinig ang mga salita ni Chin Wu daw, ang mukha ni Yehan ay nagpakita ng isang malakas na hitsura ng pagkagulat. Ang 5 dakilang God Domain, at sa ilalim ng mga ito ay mayroong hindi mabilang na mga lugar na tulad ng Yaoguang Domain, isang napakalawak na larawan, mahirap talagang isipin kung gaano kalawak at walang hanggan ang lupang ito ng mga Diyos at demonyo. Ngumiti si Chin Wu daw at sinabi, sa katunayan, naglakbay lamang ako sa Southern God Territory, at binisita ko lamang ang ilan sa mga ito, bata, gusto mong lumabas at maranasan ang kagandahan ng labas ng mundo. Kung wala ang malakas na lakas, ang lahat ay walang saysay na usapan. Ito ay isang mundo kung saan kinakain ng mga tao, ang malalakas ang nirerespeto, mayroong lahat ng uri ng mga halimaw, at ang lakas ay ang pundasyon ng isang lugar na matitirahan. Naiintindihan ko. Malalim na huminga si Yehan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Chin Wu daw at nagtanong, nakatatanda, sa kontinente ng Diyos at demonyo, hindi ko alam kung mayroon pang ibang mga mundo, narinig mo na ba ang mga ito? Ibang mga mundo. Umiling si Chin Wu daw at sinabi, hindi ko pa ito narinig. Kung gusto mong malaman ang tanong na ito, marahil ay magkakaroon ka ng pagkakataong malaman ito kapag pumunta ka sa isang mas malawak na entablado. Nang marinig ito, medyo nadismaya si Yehan. Orihinal na gusto niyang malaman ang tungkol sa pag-iral ng Huaxia World mula kay Chin Wu daw, ngunit mukhang hindi alam ni Chin Wu daw. Gusto niyang maghanap ng paraan upang bumalik at makipag-reunion sa kanyang pamilya. Mukhang siya lamang ang dahan-daang naghahanap. Bagaman hindi alam ni Yehan kung gaano kalayo ang daang ito at kung gaano karaming mga paghihirap ang nasa unahan, kailangan niyang magpatuloy. Bukod dito, sa mundong ito, hindi pa natagpuan ni Yeching ang paraan upang buhayin ang baliw. Huwag nang magsalita si Yehan na sumuko. Isang araw ang dahan-daang lumipas, at kinaumagahan, sina Yehan at Mo Feiwo ay nagising ng maaga, at ang dalawa ay dumating sa looban kung saan pinapanood ni Chin Wu daw ang rebulto ni Emperador Wu. Sa oras na ito, si Chin Wu daw ay dumating na. Siya, nakatingin pa rin sa rebulto, nag-iisip ng mag-isa, tulad ng isang nag-iisa na naglalakad na naghahanap ng daan. Nakatatanda, yumuko si Yehan na nakaharap sa likod ni Chin Wu daw. Nang marinig ito, lumingon si Chin Wu daw, tiningnan ang dalawa at sinabi, dahil nandito na kayo, magsimula na tayo, dalaga, ang espada ng hangin at kulog ay gagawin ng 1,000 beses, at hindi mo ito magagawa ng mas kaunti, alam mo ba? Muling tumanggaw si Mo Feiwo, Ginoo, tiyak na hindi ako magiging tamad.
Agad, dinilaan niya si Yehan, at tumakbo sa gilid upang magsanay ng kanyang espada. Nakatatanda, paano naman ako? Tanong ni Yehan. Nakangiting sinabi ni Qin Wu daw, bata, bibigyan kita ng ilang minuto para mag-isip. Masyado pang huli para umatras ka ngayon. Seryosong sinabi ni Yehan, hindi, nakatatanda, sa tingin ko na pag-isipan ko na ito. Hehe, magsimula na tayo. Magaan ang umiti si Qin Wu daw, itinuro ang rebulto ng emperador ng langit sa harap niya, at sinabi, bata, nakita mo na ba ang rebulto na ito? Gusto kong buhatin mo siya at maglakad-lakad sa looban hanggang sasabihin kong tumigil ka. Ganoon lang kasimple. Medyo nagulat si Yehan. Agad siyang tumango at dumiretso sa harap ng rebulto ng emperador ng langit. Lumubog ang kanyang baywang at ang kanyang mga kamay ay nag-ehersisyo ng puwersa na nagdulot sa 3 metrong taas na rebulto ng emperador ng langit na dahan-daang sumandal sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang rebulto ng emperador ng langit sa likod ni Yehan, nalaman ni Yehan na siya ay mali, lubhang mali, dahil ang rebulto ay napakabigat, at ang puwersa ng pagpindot ay halos nagdulot kay Yehan na umatras. Sa huli, kung hindi ito tinitiis ni Yehan, ang hampas na ito lang ay sapat na upang durugan siya. Sa sandaling ito, namumula ang mukha ni Yehan, ang kanyang nakayukong mga binti ay nagsisimulang manginig, at ang mga buto sa loob ay pumuputol. Ngayon, sa wakas ay nalaman ni Yehan kung bakit siya tinanong ni Qin Wu daw na mag-isip. Mukhang hindi ito isang malaking bagay, ang rebulto ng emperador ng langit ay ubos na ang karamihan sa kanyang lakas sa sandaling ito. Naramdaman ng mabilis na pagkawala ng kapangyarihan sa kanyang katawan, mapait na ngumiti si Yehan, at tumangala sa looban. Maglalakad siya sa looban na buhat ang rebulto ng emperador sa kanyang likod, at hindi siya titigil kung hindi magsasalita si Qin Wu daw. Hindi alam ni Yehan kung kaya niyang hawakan ang paraan ng paglilinang kahit napapatayin siya nito. Subalit, bago pa man siya magsimula, nag-aalala na si Yehan sa kanyang mga araw sa hinaharap. Sa looban, si Yehan ay dahan-daang gumalaw na buhat ang rebulto ng emperador ng langit sa kanyang likod. Napakabagal ng bilis. Ang bawat hakbang na ginawa ni Yehan ay tila nag-uubos ng lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga binti ay kasing bigat na parang puno ng tingga. Mahirap gumalaw ng 1 pulgada, ang rebulto ng emperador ng langit ay napakabigat. Sa kasalukuyang estado ni Yehan, ang lakas ng ilang libong kilo ay hindi isang problema, ngunit ang rebulto ng emperador ng langit ay higit pa sa halagang ito, at marahil ay nasa higit sa 100,000 kilo na. Sa sandaling ito, para bang may buhat si Yehan na isang bundok sa kanyang likod, at ang pawis sa kanyang mukha ay parang ulan, dahan-daang dumudulas mula sa kanyang mga pisngi at bumabagsak sa batong slab sa lupa. Hindi kalayuan, si Qin Wu daw ay nakatayo na ang mga kamay ay nasa likuran. Tiningnan niya si Yehan at nakangiting sinabi, bata, kung gusto mong makakuha ng isang bagay, kailangan mong magbigay. Kung hindi ka makapagpatuloy sa simula, hindi ka makakalakad sa natitirang bahagi ng daan, ang iyong tinitiis ngayon ay simula pa lamang, habang tumatagal ang panahon, ang paraan ng paglilinang na ito ay magiging mas nakakatakot, at ang susunod na hakbang ay nasa iyo. Simula pa lang ito. Nanginginig ang puso ni Yehan. Ano pa ang naghihintay sa kanya sa susunod na pagsasanay? Gayunpaman, sa daan ng paglilinang, hindi alam ni Yehan kung paano isulat ang salitang pagsuko. Naranasan na ba niya ang kaunting mga paghihirap sa daan? Sa tuwing nakaligtas siya, sa pagkakataong ito, isang maliit na pagsasanay lamang ito, at hindi siya susuko. Matapos mag-isip, nagpatuloy si Yehan sa paghakbang ng mabigat sa lupa, at ang bawat hakbang na kanyang gagawin ay magdudulot ng isang umuungal na tunog mula sa lupa. Nang makita ito, nakangiting tumango si Qin Wu daw. Ang isang henyo na may nakakatakot na pag-unawa ngunit walang malakas na tiyaga ay hindi kailanman magiging isang makapangyarihang tao sa tuktok. Gayunpaman, ang isang henyo ay may parehong nakakatakot na pag-unawa at super tiyaga. Walang limitasyon ng mga tagumpay sa hinaharap. Kabanata 1390. Sa looban, ganito nga, si Yehan ay buhat ang rebulto ng emperador ng langit sa kanyang likod at nahihirapang gumalaw. Kalahating oras lang ang lumipas, natuklasan ni Yehan na ang lakas sa kanyang katawan ay tuluyang naubos, at ang kanyang lalamunan ay nasusunog. Umabot na sa kanyang limitasyon ang kanyang pagtitiis. Ang rebulto ng emperador ng langit ay nagiging mas mabigat at mas mabigat. Gusto mo bang pilitin akong sumuko? Isang pagmamayabang ang sumilay sa sulok ng bibig ni Yehan, malamig ang kanyang mga mata, at ang mabibigat na hakbang na parang bundok ay muling humakbang, dahan-daang gumalaw, unti-unti, natuklasan ni Yehan na ang kanyang katawan ay naubos, may bakas ng bagong kapangyarihan na namumulaklak sa walang laman na katawan.
Ito ay potensyal. Kapag ang katawan ng tao ay umabot sa isang limitasyon, ang potensyal na nakatago sa katawan ng tao ay dahan-daang bubuo. Sa ganitong paraan, hindi alam ni Yehan kung gaano nakatagal ang lumipas, ang lakas sa kanyang katawan ay paulit-ulit na naubos, paulit-ulit na umaabot sa limitasyon, ang kanyang buong katawan ay nababad sa pawis, basta't pipilipitin niya ng husto, isang dakot ng tubig ang lalabas. Sa oras na ito, si Leng Xingmo ay dumating sa looban, at matapos magsabi ng ilang salita kay Qin Wudao, narinig lamang nila si Qin Wudao na nagsasabi, "Okay, hanggang dyan na muna tayo ngayon, at ituloy bukas." Matapos magsalita, si Qin Wudao ay lumabas sa looban. Ang pagkarinig sa mga salita ni Qin Wudao ay parang magandang balita kina Yehan at Mo Feiwo. Diretsyong inilagay ni Yehan ang rebulto ng emperador ng langit sa lupa, nanginginig. Sa kabilang banda, si Mo Feiwo ay pagod na rin. Matapos magsanay ng isang hanay ng Fengelei Genjo ng 1,000 beses, naramdaman lamang ni Mo Feiwo na ang kanyang kamay ay malapit ng mabasag. Gayunpaman, nakakatuwa na pareho silang nakatiis ni Yehan, sa proseso, hindi nila naisip na sumuko. Kumusta na, ano ang pakiramdam? Tinitigan ni Leng Xing ang dalawa na may ngiti na hindi isang ngiti, at sinabi. Okay lang. Ngumisi si Yehan, at matapos siyang tumigil, ang lakas sa kanyang katawan ay unti-unting bumabalik. Isang ngiti ang sumilay sa malamig na mukha ni Leng Xingmo, at sinabi, sa simula, naranasan ko rin ang ganitong uri ng paglilinang sa impyerno, ngunit ito ay simula pa lamang, at ang talagang napakalaking bagay ay darating pa. Nang marinig ito, gaanong ngumiti si Yehan at sinabi, Kuya Leng, pupunta ka na ba sa isang piging ngayon? Tumango si Leng Xingmo at sinabi, dapat tayong pumunta pagkatapos kalkulahin ang oras, marahil ang mga inimbita ay umalis na ngayon. Tumango si Yehan, sige, magpapalit kami ng damit ni Feiwo at aalis na. Ang lugar kung saan nagdaos ng piging si Chu Wazhen ay ang kagubatan ng halimaw sa loob ng lungsod. Ang kagubatan ng halimaw na ito ay isang natural na hadlang, at may ilang mga makapangyarihang halimaw na naninirahan dito, kaya kahit na may gustong umatake sa imperial na lungsod, mayroong labas ng lungsod. Ang hadlang, at pagkatapos ay mayroong kagubatan ng mga halimaw. Ang ganitong uri ng depensa ay nagpapalakas sa loob ng lungsod. Ang loob ng lungsod ay isang ipinagbabawal na lugar, kaya sina Yehan at ang iba pa ay hindi makakalipad sa langit nang pumunta sila sa kagubatan ng halimaw. Matapos umalis sa dyan, nakakita si Leng Xingmo ng 3 kabayo, at ang 3 sa kanila ay sumakay sa mga lansangan ng loob ng lungsod. Ang kabayo ay umaalis. Makalipas ang kalahating oras, sina Yehan at ang iba pa ay nakarating na sa harap ng isang malawak na kagubatan sa hilaga ng loob ng lungsod. Ang kagubatan na ito ay tulad ng Black Wind Forest na naranasan ni Yehan at ng iba pa, ito ay isang napakalaking kagubatan sa unang panahon, maliban sa nasa harap nila ang kagubatan ay mas malawak, siksik at walang hanggan, at ang aura na nagmumula dito ay mas nakakatakot pa. Nang sumakay ang 3 kay Yehan sa kanilang mga kabayo at dumating dito, natuklasan nila na sa harap ng kagubatan, ang mga mesa na gawa sa kahoy na vermilion ay naitayo na. Sa mga mesa na kahoy, ang alak, bulaklak at prutas ay inilagay, na naglalabas ng isang samyo. Kumalat din ito sa lugar na ito. Ang mesa na kahoy ay nahahati sa 2 hanay. Sa sandaling ito, maraming tao na ang nakaupo nang nakadapa sa harap ng mesa na kahoy. Sa gitna ng harapan, nakaupo ang host ng piging na ito, si Chu Wazhen. Sa ilalim niya, syempre ay si Li Chen. Feng, bukod dito, tulad ng nangungunang grupo ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod ay dumating din dito. Hehe, Kuya Leng, maraming tao sa piging na ito. Sina Yehan at ang 3 ay tumalon sa kanilang mga kabayo. Sinabi ni Leng Xingmo, pang-ikatlong prinsipe na si Chu Wazhen ay halos inimbita ang lahat ng mga binatang Panginoon sa imperial na lungsod sa pagkakataong ito, at ngayon 2 lamang ng mga taong ito ang dumating, at ang ilan sa kanila ay hindi pa dumating. Ang pagdating ng 3 kay Yehan ay nakakuha rin ng atensyon ng lahat sa lugar ng piging. Lahat ng mga mata ay itinuro sa kanila. Si Leng Xingmo ay matagal ng isang nangungunang eksperto sa imperial na lungsod. Ang kanyang pagdating ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga tao. Magkakaroon ng higit pa, at ngayon sa imperial na lungsod, ang pangalan ni Yehan ay parang isang bug zone ng hangin na nagwawali sa loob ng lungsod at labas ng lungsod. Sa labanan sa labas ng lungsod, natalo ni Yehan ang nangungunang grupo ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod gamit ang isang espada. Hindi mahalaga kung ito ay ang labas ng lungsod o ang loob ng lungsod, walang sinumang nangangahas na maliitin sila ngayon.
May ilang mga tao pa nga ang nagsasabi na, ang lakas ni Yehan ay maihahambing na sa mga taong tulad ni na Xiao Yuangang, Leng Xingmo, Li Chenfeng, at Chu Huazhen. Huwag nang banggitin, si Yehan ay mayroon pa ring kaugnayan sa emperador. Gayunpaman, sa pagdating ni Yehan sa sandaling ito, marahil ay kakaunti lamang ang mga taong taos-pusong bumati sa kanya. Ang nangungunang mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod ay lahat ay natalo ni Yehan. Ang ilan ay natatakot sa kanya, at higit pa ang napupuot sa kanya. Marami iyon. Sa harap ng kagubatan ng hayop na halimaw, nang makita sina Leng Xingmo, Yehan, at Mo Feiwo na bumababa at naglalakad patungo sa harapan, agad na tumayo si Chu Huazhen at ngumiti kay Leng Xingmo, Kuya Leng, Kuya Ye, mismo, maligayang pagdating, lahat ng tatlo ay mangyaring umupo. Magalang ang ikatlong prinsipe. Yumuko si Leng Xingmo kay Chu Huazhen, at ganoon din si Yehan, ngunit hindi siya at si Mo Feiwo ay pamilyar kay Chu Huazhen, gayunpaman ang kabilang partido ay napakamagalang, na nagdulot kay Yehan na palihim na tumawa. Sinabi niya, ngayon hindi na siya isang natulalang binata na walang alam. Ang tatlo sa kanila ay umupo ng nakadapa sa harap ng mesa na gawa sa kahoy na mahogany. Nang makita ito, ang ilang mga taong ang mga mata ay nahulog kay Yehan ay malamig na umungol, tulad ni na Fang Wuyong at ng iba pa. Nang makita nila muli si Yehan, ang kanilang mga mukha ay medyo hindi maganda ang itsura. Dahil ang nangungunang grupo ng mga binatang Panginoon sa labas ng lungsod ay lahat ay natalo ng isang binata mula sa Jogging Peak, palihim silang tinatawanan ng maraming tao sa labas ng lungsod nitong mga araw na ito, bagaman alam ng lahat na ang Jogging Peak ang binata ay isang abnormalidad na hindi masukat ang kanyang lakas sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng estado, ngunit siya ay tatawanan dahil walang sinuman sa labas ng lungsod ang kanyang kalaban. Nang makita ito, hindi pinansin ni Yehan iyon, kaya ano kung ang mga batang eksperto na ito sa labas ng lungsod ay napupuot sa kanya, subalit, hindi na sila nangangahas na maging walang pakundang kundi sa harap niya tulad ng dati.